Noong ika-29 ng Hulyo taong 2014, bandang 9:00 ng gabi, matagal nang lumubog ang araw ng araw na iyon pero nananatili pa ring napakainit at maalinsangan ang hangin. Sa isang apartment complex sa lungsod ng Pocheon sa Gyeonggi Province sa South Korea, may ilang matatandang residente pa ang gising at masayang nagkukwentuhan. Maya't maya ay may narinig silang mahinang pag-iyak mula sa katabing apartment sa ikalawang palapag. Sa una ay hindi nila ito gaanong pinansin pero habang lumilipas ang oras, lalo pang lumalakas at lumilinaw ang tunog ng pag-iyak hanggang sa hindi na ito pwedeng baliwalain pa. Pagsapit naman ng 9:40 ng gabi, dahil sa pag-aalala, kumatok ang mga kapitbahay sa pintuan ng katabing apartment. Ilang sandali silang naghintay pero walang sumasagot. Patuloy pa rin ang pag-iyak mula sa loob at sa gitna nito, tila may narinig silang boses ng isang batang lalaki na paulit-ulit na humihingi ng tulong sa kanyang ina. Laking gulat nila dahil ang alam nilang nakatira sa apartment na iyon ay isang babae lamang. At para masiguro ang kaligtasan ng sinumang nasa loob, agad silang tumawag ng pulis at bombero. Hindi nagtagal, dumating ang mga otoridad sa lugar. Ilang beses silang kumatok ngunit wala pa ring tumutugon. Sa puntong iyon ay naisipan nilang pihitin ang pintuan ngunit mahigpit itong nakakandado. At dahil wala ng ibang paraan, gumamit sila ng hagdan para makapasok sa apartment sa ikalawang palapag. Simple lamang ang ayos ng loob ng apartment. Pagpasok sa pangunahing pintuan ay ang sala na. Sa likod nito ay isang pasilyo. Sa kanlurang bahagi naman ng pasilyo ay naroon ang kusina at ang silid para sa bisita, habang ang pangunahing kwarto naman ay nasa silangang bahagi. Ngunit pagpasok pa lamang nila, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanila. Nagkalat ang basura sa buong apartment at may 19 na napakalalaking berdeng trash bag na halos kasintaas na ng isang matandang tao. Nagliparan ang napakaraming langaw sa loob kasabay ng napakabahong amoy na halos hindi nila matiis. Bulusok na rin ang kondisyon ng buong apartment. Nabubulok na ang sahig at mga hamba ng pintuan habang puno ng bitak ang mga dingding. Bagamat makikita pa ang bakas ng dati nitong magarang mga kasangkapan, natatakpan na ang mga ito ng mga makakapal na alikabok at amag. Dahil dito, naging mapanglaw at nakakatakot ang kabuuang itsura ng lugar. Halos imposible na ring paniwalaan na may mga taong naninirahan pa roon. Sinundan ng mga pulis ang tunog ng pag-iyak hanggang sa marating nila ang pangunahing kwarto. Doon nila natagpuan ang isang batang lalaki na mukhang nasa 5 o 6 na taong gulang pa lamang. Wala itong emosyon sa kanyang mga mata at tila blanko ang kanyang titig. Payat na payat ang kanyang katawan at halatang napakahina na niya. Malabo na rin ang kanyang mga mata at bahagyang kulay asul ang paligid nito. Kitang-kita rin ang kanyang mga tadyang at ito ay malinaw na palatandaan ng matinding kakulangan sa pagkain. Sa kabila ng kaguluhan sa paligid, tila wala siyang pakialam sa nangyayari. Patuloy lamang siyang umiiyak habang nakatitig sa telebisyon na parang iyon na lang ang tanging nagbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Makalipas ang ilang sandali, napansin ng bata ang presensya ng mga pulis. Bigla siyang lalong humagulgol at halatang ubos na ang kanyang lakas. Sa mahinahon at maingat na pakikitungo ng mga pulis, unti-unti nila siyang napakalma. Nang tanungin kung bakit siya nag-iisa, isa lamang ang naging sagot nito. Ngunit dahil sa sobrang panghihina, halos hindi na maintindihan ang kanyang mga sinasabi. At dahil ito ay nanghihina na, agad siyang dinala sa pinakamalapit na Child Protective Services Facility at doon, sa wakas ay nabigyan siya ng isang kumpletong pagkain. Ngunit ang sumunod na nangyari ang ikinagulat ng lahat. Maingat niyang hinati ang pagkain sa maliliit na bahagi na halos kalahati lang ng karaniwang dami para sa isang batang kaedad niya. Kahit halatang gutom na siya at halos mahilo na sa gutom, pilit pa rin niyang sinunod ang kakaiba niyang paraan ng paghahati ng pagkain.
Sa pinakakakaunting bahagi lamang siya kumain na para bang may sinusunod siyang hindi nakikitang tuntunin. Habang pinagmamasdan ito ng lahat, hindi nila maiwasang makaramdam ng lungkot at kirot sa kanilang puso na magkahalong pagkalito. Walang makapagpaliwanag kung bakit ganoon ang kinikilos ng bata. Pero hindi pa doon nagtatapos ang mga kakaibang natuklasan nila. Noong una ay inakala ng mga pulis na ang napakabahong amoy sa apartment ay galing lamang sa tambak na basura. Ngunit nang lumapit sila sa silid para sa bisita na nasa tapat ng pangunahing kwarto, mas lalo pang lumala ang amoy. Dahan-dahang binuksan ng isang pulis ang pintuan ng kwarto. Hindi man kalakihan ang silid, puno rin ito ng nagkalat na basura. Sa gitna ng kwarto ay may isang bagay na agad nakatawag ng pansin ng lahat. Isang napakalaking pulang plastik na lalagyan na may taas na humigit kumulang 31.5 pulgada at may diametrong 33 pulgada. Sa tabi naman nito ay may nakapatong na isang cellphone. Sa gitna ng magulong kwarto, kapansin-pansin ang pulang lalagyan na tila may dalang misteryo at matinding kaba. Mas lalo pang naging kahinahinala ang takip nito dahil may nakapatong na malalaking sako ng asin na tumitimbang ng humigit kumulang 22 libra. Nagpasya ang mga pulis na buksan ang lalagyan. Laking gulat nila dahil sa loob nito ay may isang kulay ube na kumot na tumatakip sa laman. Matapos nilang maingat na linisin ang paligid, dahan-dahan nilang inangat ang kumot. Sa mismong sandaling iyon ay tila nanlamig ang buong katawan ng lahat ng naroon. Sa loob kasi ng lalagyan ay naroon ang labi ng isang tao na matagal nang nakalubog sa isang likidong hindi agad matukoy kung ano yun. At dahil sa matagal na matinding init ng panahon, mas bumilis ang pagkasira ng katawan, dahilan para mas maging mahirap tingnan ang kalagayan nito. Ayon sa mga pulis na nasa lugar, sa unang tingin ay mistula itong makapal na lugaw o kaya'y binurong isda. Matapos naman ang unang pagtuklas, agad na inilipat ng mga pulis ang plastik na lalagyan sa isang itinalagang pasilidad upang masusing suriin ang mga laman nito. Doon ay isa-isa nilang maingat na inalis ang mga nasa loob. Habang unti-unting umaagos palabas ang likido, dahan-dahan ding lumilitaw sa harap ng mga investigador ang pinaghalong mga buto ng tao. Ngunit ang pinakanakakagulat na sandali ay nang may dalawang bungo na gumulong palabas ng lalagyan. Doon nila tuluyang napagtanto ang nakakatindig balahibong katotohanan. Hindi iisang tao ang nasa loob ng lalagyan. Dalawa ang mga biktima at sa mas masusing pagsusuri, natuklasan nilang ang pangalawang biktima ay nakalagay mismo sa ilalim ng nauna at manipis na kumot lamang ang naghihiwalay sa kanilang dalawa. Ipinapakita ng pagkakaayos na ito na sinadya ng gumawa nito na paghiwalayin ang dalawang katawan marahil upang hindi maghalo ang mga ito o baka naman ay may dahilan na siya lamang ang nakakaalam. Batay naman sa isinagawang pagsusuri, parehong lalaki ang dalawang biktima at tinatayang nasa 40 hanggang 50 taong gulang ang mga ito at ang biktimang nasa ibabaw ay tinatayang 1 taon nang wala ng buhay. Sa kanyang leeg ay nakapulupot ang 3 paikot ng isang scarf na may habang humigit kumulang 6.5 talampakan o 2 metro. Samantala, ang kanyang mukha ay mahigpit na binalot ng plastic wrap na may habang mahigit 3 talampakan o 1 metro. Puno rin ng asin ang loob ng lalagyan. Pinaniniwalaan ng mga investigador na posibleng sinubukan ng gumawa nito na pabagalin ang pagkasira ng katawan, ngunit malinaw na hindi ito naging epektibo. Samantala, ang biktimang nasa ilalim ay tinatayang mahigit 15 taon nang wala ng buhay. Nanatiling palaisipan ang dahilan ng pagkamatay ng 2 biktima at dahil naghalo-halo na ang mga likido mula sa kanilang mga katawan, naging napakahirap matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Ang tanging natitirang posibleng ebidensya ay isang daliri na hindi pa ganap na naaagnas at may naiwan pang bahagyang fingerprint. Agad na ipinag-utos ng pulisya sa National Forensic Service na subukang mabuo muli ang fingerprint at sa pag-asang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga kapuspalad na biktima.
Ang nakakagimbal na kasong ito ay mabilis na kumalat sa buong lungsod ng Pocheon at binalot ng takot at pagkalito ang komunidad. Lumaki rin ang pressure sa mga investigador na batid ang bigla ng kanilang responsibilidad na agad marisolba ang kaso, matukoy ang gumawa nito at mabigyang linaw ang misteryo sa likod ng dalawang trahedyang ito. Dahil dito, kinabukasan mismo ay walang inaksayang oras ang mga pulis at bumuo sila ng isang espesyal na grupo ng investigador na binubuo ng 67 miyembro. Ang una nilang ginawa ay isa-isang kapanayamin ang mga residenteng nakatira malapit sa apartment kung saan natagpuan ang insidente at sila'y umaasang may makuhang impormasyon tungkol sa mga magulang ng batang lalaki. Ngunit sa halip na makalapit sa katotohanan, lalo lamang lumalim ang misteryo ng kaso. Mariing iginiit ng karamihan sa mga kapitbahay na ni minsan ay hindi pa nila nakikita ang batang iyon. Dahil dito, maraming tanong ang lumitaw. Paanong nagawang manatiling hindi napapansin ang bata sa loob ng napakahabang panahon? Ang tanging natatandaan lamang nila ay nakita nila ang babaeng nakatira sa apartment mga 20 araw daw bago natuklasan ang insidente. Nagbigay rin ang mga kapitbahay ng kakaibang paglalarawan tungkol sa babae. Ayon sa kanila ay bihira itong umuwi sa kanyang apartment. Kapag dumarating man siya ay sandali lamang ang kanyang pananatili bago muli na namang mawala. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay nakahanap ang mga pulis ng bagong lead. Natagpuan nila ang pamilya ng batang lalaking nakita nila sa apartment. Nakita nila ang panganay na anak at ito ay walang iba kundi si Ginoong Park. Ikinuwento niya na ang batang lalaki daw ay kanyang kapatid sa ina, ngunit magkaiba sila ng ama. Sinabi rin niyang matagal nang nawawala ang ama ng bata. Inamin din niya na wala siyang paraan para makontak ang kanilang ina sa kasalukuyan. Ayon kay Ginoong Park, nang siya ay maging ganap na nasa hustong gulang, lumipat daw siya sa bahay ng kanyang mga lolo't lola at doon na nanirahan. Inamin din niyang hindi niya gaanong binigyang pansin ang kanyang nakababatang kapatid sa ina dahil ang akala daw niya ay ipinadala lamang ito ng kanilang ina sa ibang lugar. Batay sa naging investigasyon, ang ina ng bata ay si Lee Yong-suk at ito'y 51 taong gulang na nagtatrabaho sa isang pabrika ng candy. Ipinanganak siya sa lungsod ng Jonggup at matagal nang dumaranas ng matinding depresyon. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, hindi rin matatag ang kanyang ugali dahilan upang marami ang umiwas makisalamuha sa kanya. Samantala, ang ama ng bata ay si Park Dong-hyun na nagtratrabaho sa isang babuyan sa lungsod ng Pocheon. Ngunit mas malaking palaisipan ang kanyang pagkawala. Batay sa mga bank records, medical records at phone logs, 15 taon nang walang anumang bakas ng kanyang mga galaw o aktibidad. Para bang bigla na lamang siyang naglaho ng walang iniwang kahit anong bakas. Ayon sa mga magulang ni Park Dong-hyun, dati umano itong nagkaroon ng relasyon sa ibang babae. Dahil dito, inakala nilang posibleng sumama siya rito at tuluyan ng umalis. Samantala, ang SIM card na nasa cellphone na natagpuan sa tabi ng plastic na lalagyan ay nakarehistro sa pangalan ni Park Dong-hyun. Huli itong nagamit noong taong 2013, isang taon bago natuklasan ang kasong ito. Ngunit ang suriin ng content number na madalas nitong kausap, lumabas na ito ay pag-aari ng katrabaho ni Lee Yong-suk. Dahil dito, pinaghinalaan ng mga pulis na si Lee Yong-suk mismo ang tunay na gumagamit ng cellphone na iyon. Kung ganoon nga ang nangyari, bakit ginagamit niya ang cellphone ng kanyang asawa? Dahil sa bigat ng kaso, agad na naglabas ang pulisya ng nationwide warrant laban kay Lee Yong-suk sa kasong pagpatay at pagtatago ng mga labi ng mga biktima. Isang araw lamang matapos mailabas ang warrant, nahagip ng mga CCTV camera malapit sa Songguri, Ponchon City ang imahe ni Lee. Kapansin-pansin din na tila nagmamadali ito. Umalis siya sa trabaho ng 1 oras ng mas maaga kesa sa karaniwan at mabilis na lumabas ng pabrika.
Ang lugar na iyon ay isang malawak na industrial zone kung saan maraming pabrika at dormitoryo ng mga dayuhang manggagawa ang naroon. Dahil dito, naging mas mahirap para sa mga pulis na kontrolin at hanapin ang pinaghiinalaan. Pagkakuha naman ng impormasyong ito, agad na nagpadala ng mga tauhan ng pulisya sa lugar. Isa-isa nilang hinalughog ang bawat kwarto sa mga dormitoryo at kinausap ang maraming manggagawa sa mga pabrika. Ngunit sa kabila ng kanilang masusing paghahanap, wala silang nakuha na mahalagang impormasyon. Pagkatapos nito, sinuri nila ang call logs ni Lee at doon nila napansin ang isang kakaibang pattern. Araw-araw, bandang madaling araw, tumatawag si Lee sa isang misteryosong numero at nakikipag-usap ng humigit kumulang 10 minuto. Naniniwala ang mga pulis na maaaring malapit sa kanya ang may-ari ng numerong iyon at posibleng doon din siya nagtatago. Noong ika-2 ng Agosto taong 2014, kumatok ang mga pulis sa isang kwarto sa dormitoryo ng isang textile factory sa Songgu. Isang 44 na taong gulang na lalaking taga South Asia ang nagbukas ng pinto at sinabing siya ay mula sa Sri Lanka. Magalang na nagpaalam ang mga pulis kung maaari silang pumasok upang magsagawa ng inspeksyon, ngunit mariin siyang tumanggi. Ano man ang sabihin ng mga pulis, iling lamang ang kanyang isinagot na parabang hindi siya nakakaintindi ng Koreano. Nang ipakita ng mga pulis ang search warrant, sandali siyang natigilan bago tahimik na itinuro ang kusina. Doon nila natagpuan si Lee Yong-suk. Nagtatago siya roon at underwear lamang ang kanyang suot na nagpapahiwatig na nagmamadali siyang magkubli nang malaman niyang may paparating. Agad naman siyang dinala sa himpilan ng pulisya sa Pocheon para sa investigasyon. Sa isinagawang pagtatanong, hindi na siya nagtangkang itanggi ang anumang nangyari. Mabilis niyang inamin na siya ang responsable sa pagkamatay ng 2 tao. Habang umiiyak ng mahina, sinabi lamang niya na nagkamali siya. Sa araw ding iyon, matagumpay na nakuha ng National Forensic Service ang fingerprint mula sa isang hinlalaki. Dahil dito, nakumpirma ang pagkakakilanlan ng isa sa mga biktima. Siya ay si Jung Sung-hoon at ito'y 48 taong gulang na hindi lamang katrabaho ni Lee kundi naging kasintahan din niya. Ayon sa naging pag-amin ni Lee, 2 taon daw bago ang insidente noong taong 2012, nagkakilala sila ni Jung Sung-hoon habang nagtratrabaho sa pabrika ng candy. Kalaunan daw ay nahulog ang loob nila sa isa't isa at nagsimula ang kanilang lihim na relasyon. Pagkalipas ng 2 buwan, naging magkasintahan sina Lee at Jung. Madalas silang nagkikita sa bahay ni Jung at sa mga panahong iyon, hiniling ni Lee sa kanyang kasintahan na ibigay rito ang buo nitong sahod. Dahil labis naman ang pagmamahal ni Jung kay Lee, pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Ngunit may mahigpit na patakaran ng pabrika ng candy kung saan sila nagtratrabaho. Hindi pinapayagang magkaroon ng relasyon ang mga empleyadong magkakatrabaho. Nang hindi sinasadyang malaman ng direktor ng pabrika ang tungkol sa kanilang relasyon at madiskubre rin niyang may asawa na si Lee, nagduda siya sa ugali at pagkatao ni Jung. Dahil dito, agad niya itong sinibak sa trabaho. Sa ilalim naman ng matinding pressure mula sa direktor, napilitan si Lee na tapusin ang kanilang relasyon noong Mayo taong 2013. Sa isang iglap, nawala kay Jung hindi lamang ang kanyang trabaho, kundi pati ang babaeng minamahal niya. Dahil naman sa biglaang dagok na iyon, labis siyang nagalit. Hiniling niya kay Lee na isauli ang lahat ng perang ibinigay niya rito bilang kabayaran sa mga nawala sa kanya, ngunit tumanggi si Lee. Ayon sa kanya, nagastos na ang perang iyon sa kanilang pamumuhay bilang magkasintahan, kaya wala daw siyang dahilan para isauli ito. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Sa sumunod na 2 buwan, paulit-ulit na pumunta si Jung sa pabrika upang hanapin si Lee at singilin ang kanyang pera. Dahil naman sa patuloy na pressure, napilitan si Lee na manghiram ng pera sa iba't ibang tao upang mabayaran ang kanyang utang. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin sapat ang kanyang naibabalik.
Unti-unting nasira ang relasyon nilang dalawa at ang dating nagmamahalan ay nauwi sa pagiging magkaaway. Sa bawat pagkikita nila, halos palaging nauuwi sa matinding pagtatalo. Noong Hulyo taong 2013, nagtungo si Jung sa bahay ni Lee sa Sinbokmyon, Pocheon City upang muli itong singilin. Sa halip na agad sumagot, tahimik lamang na naupo si Lee. Nagbuhos siya ng inumin sa isang baso at inalok si Jung na uminom kasama niya. Nagtaka man si Jung, hindi na niya ito gaanong inisip dahil naroon na rin naman siya. Habang sila'y umiinom, ipinagpatuloy pa rin niya ang paniningil kay Lee. Pagkaraan ng ilang minutong pakiusap at pagtatalo, nagsalita si Lee. Sinabi niyang kung ipagpapatuloy pa ni Jung ang pangungulit, lalo siyang mawawalan ng kakayahang magbayad. At kung hindi pa rin ito titigil, papatayin niya ito bago niya gawin ang kaparehong bagay sa kanyang sarili. Pagkarinig nito ay hindi na napigilan ni Jung ang kanyang galit. Pinagmumura niya si Lee at malakas niya itong sinampal sa mukha. Hindi kinaya ni Lee ang kahihiyang iyon at bigla siyang tumayo at buong lakas na itinulak si Jung hanggang sa ito ay bumagsak sa sahig. Agad niya itong sinakyan at gamit ang dalawang kamay ay sinakal niya ito. Pagkatapos noon, kumuha siya ng scarf, ipinulupot ito ng mahigpit sa leeg ni Jung at lalo pa itong hinigpitan. Pilitan mang lumaban si Jung, tila wala ng lakas ang kanyang katawan. Halos hindi na niya maigalaw ang kanyang mga kamay at paa. Matagal nang dumaranas si Lee ng depresyon at umaasa siya sa mga pampatulog upang makatulog sa gabi. Sa mga panahong iyon ay palagi siyang may dalang ilang tableta. Sa pagkakataon ding yun, palihim na naihalo na pala ang mga ito sa inumin ni Jung. Nang mapagtanto ni Jung ang mga nangyayari, huli na ang lahat. Nang makita ni Lee na wala ng galaw si Jung, wala siyang ipinakitang pagsisisi. Sa halip, kumuha siya ng plastic wrap at paulit-ulit na ibinalot ito ng mahigpit sa mukha ni Jung. Pagkatapos ay binalot niya ang katawan nito sa isang kumot at inilipat sa silid na para sa bisita. Sa loob ng mahabang panahon, hindi na niya muling pinansin ang dati niyang kasintahan na nakabalot pa rin sa plastic. Nang magsimula pa lamang magbago ang kalagayan ng katawan, sa kanya inilabas ang malaking plastic na lalagyan na ginamit na niya 15 taon na ang nakalipas. Inilagay niya roon ang katawan ni Jung, ipinatong ito sa ibabaw ng isa pang biktima at saka nagbuhos ng napakaraming asin sa loob. Sa puntong iyon ay tuluyan ng nabunyag ang katotohanan tungkol sa biktimang nasa ibabaw ng lalagyan. Tungkol naman sa isa pang biktima, sinabi ni Lee na 15 taon na ang nakakalipas ay may nakasalubong umano siya sa kalye na isang dayuhan na may nakakatakot na tingin. Ayon sa kanya, hiningan siya nito ng pera at nang siya ay tumanggi, nagkaroon daw umano sila ng komprontasyon hanggang sa nauwi ito sa pagkamatay ng lalaki. Pagkatapos nito, sinabi niyang nakahanap siya ng isa pang dayuhan sa kalye at inalok niya ito ng 1,000,000 won o humigit kumulang 750 dolyar kapalit ng pagtulong na maitago ang katawan sa loob ng plastic na lalagyan. Pero ang tanong ngayon ay iyon nga ba talaga ang nangyari? Nang lumabas ang resulta ng DNA test, napatunayang ang ikalawang biktima ay si Park Dong-hyun at 41 taong gulang at hindi siya magnanakaw. Hindi rin siya dayuhan. Siya ay isang Koreano at higit sa lahat, siya mismo ang asawa ni Lee. Nang muling tanungin ng mga pulis si Lee, bigla niyang binago ang kanyang kwento. Sinabi niyang wala siyang ginawang masama sa kanyang asawa. Ayon sa kanya, 15 taon na ang nakalipas ay nagising na lamang daw siya isang umaga at natagpo ang wala ng buhay ang kanyang asawa sa balkonahe. Dahil daw sa matinding pagkabigla, hindi raw niya alam ang gagawin at dahil mahal na mahal niya ang kanyang asawa, inilagay daw niya umano ang katawan nito sa plastic na lalagyan upang mapanatili ang alaala nito magpakailanman. Malinaw naman na hindi kapanipaniwala ang paliwanag na iyon at ipinagpatuloy ng mga pulis ang mas malalim na investigasyon tungkol sa nakaraan ng mag-asawa.
Ngunit dahil 15 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente, kulang ang ebidensyang magpapatunay na si Lee ang responsable sa pagkamatay ng kanyang asawa. Noong ika-7 naman ng Agosto taong 2014, nakagawa ng mahalagang tuklas ang National Forensic Service. Hindi lamang sila nakakita ng maliit na dami ng doxylamine sa katawan ni Jung Sung-hoon, kundi natagpuan din nila ang kaparehong substance sa katawan ni Park Dong-hyun. Ang doxylamine ay isang sangkap na matatagpuan sa isang prescription sleeping pills. Ito'y mayroong sedative effect na madaling nagpapatulog sa isang tao, ngunit kapag nasobrahan ng doses, maaari itong magdulot ng pagkawala ng malay at maging ng kamatayan. Dahil naman sa bagong ebidensyang ito, lalong tumibay ang hinala ng mga investigador kay Lee Yong-suk na kilalang madalas gumamit ng mga pampatulog at pampakalma. Nakumpirma rin nila mula sa mga botika malapit sa bahay ni Lee na bumili siya ng mga sleeping pills na may doxylamine 15 taon na ang nakalilipas. Sa harap naman ng hindi na maikakailang ebidensya, tuluyan ang inamin ni Lee Yong-suk ang kanyang mga ginawa at isinalaysay ang buong pangyayari. Nagsimula daw lahat noong taong 1985. Noon ay 22 taong gulang si Lee at nagtratrabaho sa isang pabrika ng damit sa Seoul. Doon niya nakilala si Park Dong-hyun na 1 taon ang tanda sa kanya. Hindi daw nagtagal, nahulog ang kanilang loob sa isa't isa. Bago pa sila ikasal, nabuntis si Lee. Makalipas naman ang 1 taon, lumipat ang dalawa sa Pocheon City kung saan nakatira ang mga magulang ni Park at doon sila opisyal na ikinasal. Hindi nagtagal ay isinilang ang kanilang unang anak, isang malusog at kaibig-ibig na batang lalaki. Pagkalipas ng 3 taon, isinilang naman ang kanilang pangalawang anak na lalaki. Nagtratrabaho noon si Park Dong-hyun sa isang babuyan na medyo malayo sa kanilang bahay. Upang maging mas madali ang kanyang pagpasok sa trabaho, matapos ang maingat na pag-uusap, nagpasya ang pamilya na tumira kasama ng mga magulang ni Park sa isang apartment sa Sinbokmyon sa Pocheon City. Naging maayos naman ang takbo ng kanilang buhay hanggang sa lumipas daw ang 6 na taon. Isang araw noong Mayo taong 1995, isang malagim na aksidente ang naganap sa Highway 325 na dumaraan sa Sinbokmyon sa Pocheon City. Tumaob ang isang truck na may kargang buhangin at humigit kumulang 10 toneladang buhangin ang bumuhos sa kalsada at natabunan ang isang batang tatawid pa lamang. Ang batang iyon ay ang pangalawang anak ni Park at Lee. 6 na taong gulang pa lamang siya noon at hindi na siya nakaligtas sa aksidente. Ang pagkawala ng kanilang anak ay nagdulot ng napakalaking dagok sa buong pamilya, lalo na kay Lee Yong-suk. Nag-iwan ito ng napakalalim na sugat sa kanyang damdamin at tuluyang nagpabagsak sa kanyang kalagayang pangkaisipan. Kalaunan, na-diagnose siyang may depression at dahil dito, umasa na siya sa mga pampatulog at pampakalma upang makayanan niya ang mahahabang gabing puno ng sakit at pagdadalamhati. Mula noon, nagsimula na ring masira ang kanilang relasyong mag-asawa. Sinisisi ni Lee ang kanyang asawa sa pagkamatay ng kanilang anak dahil sa paniniwala niyang hindi nito nabantayang mabuti ang bata. Si Park naman ay si Lee ang sinisisi. Habang tumatagal, lalong dumadalas ang kanilang mga pagtatalo at unti-unti ring lumalala ang pisikal at emosyonal na kalagayan ni Lee. Pagkaraan ng 5 taon mula sa aksidente, kinailangan pa niyang sumailalim sa isang malaking operasyon dahil sa pumutok na ugat sa kanyang mukha. Sa bawat pagtatalo nila, lalo lamang napupuno ng sama ng loob si Park sa kanyang pamilya. Madalas na siyang umuwi ng gabi at kung minsan ay hindi na talaga umuwi upang matulog doon. Mas lumala rin ang sitwasyong ito noong taong 2003. May mga pagkakataong ilang buwan siyang hindi umuwi at sa mga panahong iyon, nakilala niya ang isang babae at nagkaroon sila ng relasyon. Nang malaman ito ni Lee, lalo pang lumala ang kanyang depresyon at mas tumindi ang galit niya sa kanyang asawa.
Bilang ganti sa pagtataksil nito, simula noong taong 2003, madalas siyang pumunta sa Songguri River sa Pocheon City upang makipagkilala at makipag-date din sa mga dayuhang lalaki. Ginawa niya ito bilang paraan upang takasan ang realidad at pabayaan na lamang ang kanyang sarili. Pagsapit naman ng taglagas ng taong 2004, desperado na si Lee na makaalis sa buhay na mayroon siya at doon siya gumawa ng isang plano. Binigyan niya ang kanyang asawa ng maraming tubig na may halong sleeping pills at gamot para sa high blood pressure habang pinaniwala niya itong gamot iyon para sa pamamaga ng ilong. Dahil dito, nalason ang kanyang asawa at tuluyang namatay. Habang nakikita niyang unti-unting nawawala ng buhay ang kanyang asawa sa kanyang harapan, wala man lang ipinakitang emosyon si Lee. Tahimik lang niyang binalot ang katawan sa isang kumot at inilagay ito sa loob ng plastic na lalagyan. Matapos mamatay ang kanyang asawa, maingat na itinago ni Lee ang katotohanan at nagbigay siya ng iba't ibang paliwanag kung bakit nawawala si Park. Umabot pa siya sa puntong gumawa ng kwento na tumakas umano ang kanyang asawa kasama ang ibang babae. Dahil sa kwentong iyon, hindi lamang siya nakaiwas sa hinala, kundi nakaramdam pa ng pagkakasala ang kanyang mga biyenan para sa kanilang manugang. Bilang resulta, sila na mismo ang kusang lumayo at tumigil sa pakikipag-ugnayan kay Lee. Hindi nila namalayang ang desisyong iyon ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong maitago ang kanyang ginawa sa loob ng napakahabang panahon. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Lee ang pakikipagrelasyon sa iba't ibang lalaki. Madalas siyang makitang papasok at palabas ng apartment kasama ang iba't ibang lalaki at palaging iba ang kanyang kasama. Noong taong 2006, nagsilang siya ng isang batang lalaki sa Uijeongbu Street Mary's Hospital sa Gyeonggi. Ang ama ng bata ay hindi si Jung Sung-hoon at hindi rin ang lalaking taga Sri Lanka. Isa itong lalaking mula sa Bangladesh. Ngunit kahit isinilang ang kanyang anak, wala man lang ipinakitang pananabik o saya si Lee. Madalas niyang pabayaan ang bata at hindi niya ginampanan ang kanyang tungkulin bilang isang ina. Pagsapit ng taong 2013, dahil ayaw niyang patuloy na mabuhay sa utang at habulin ng kanyang mga pinagkakautangan, pinatay niya si Jung Sung-hoon na dati niyang kasintahan at siya ring naniningil sa kanya. Sa loob ng isang taon matapos ang pangyayaring iyon, bihira na siyang bumalik sa apartment at iniwan niya roon ang batang lalaki na mag-isang namumuhay. Paminsan-minsan lamang siyang umuuwi upang mag-iwan ng kaunting pagkain. Kadalasan ay tinapay at gatas na dali-dali niyang binibili sa convenience store lamang. Mula nang ipanganak ang bata hanggang sa umabot ito sa 8 taong gulang, 4 na pader lamang ang naging mundo nito. Wala siyang naging kaibigan at wala din siyang nakakasalamuhan ni isang tao. Si Lee Yong-suk lamang ang tanging taong nakilala niya at dahil dito, hindi man lamang alam ng mga kapitbahay na may batang naninirahan pala sa apartment na iyon. Palaging nagugutom ang kawawang bata at may mga panahong may nakakain siya ngunit mas madalas na wala. Dahil sa matinding kakulangan ng pagkain, mas maliit siya kumpara sa ibang batang kaedad niya. At kahit 8 taong gulang na siya, ang kanyang taas ay katulad lamang ng 5 o 6 na taong gulang na bata. Ang tanging naging kasama niya sa loob ng maraming taon ay ang telebisyon, isang cellphone na pangtawag lamang, mga tambak na basura at ang 2 bangkay na unti-unting naaagnas. Dahil dito, ang panonood ng telebisyon na lamang ang naging tanging libangan at kasiyahan niya. Ipinaliliwanag din nito kung bakit bahagyang kulay asul ang kanyang mga mata nang matagpuan siya ng mga pulis. Ayon sa mga eksperto, posibleng dulot ito ng matagal niyang pananatili sa isang madilim na silid na halos walang natural na liwanag. Tungkol naman sa lalaking taga Sri Lanka na nagtago kay Lee, noong una ay pinaghinalaan ng mga pulis na maaaring tumulong din ito sa kanyang mga ginawa. Ngunit kalaunan ay inalis din siya sa listahan ng mga sospek at napag-alaman na 6 na buwan pa lamang siyang nagtratrabaho sa South Korea bilang manggagawa sa isang textile factory kaya wala siyang kaugnayan sa mga krimeng naganap.
Bagamat noong una ay ayaw niyang makipagtulungan sa investigasyon, sa huli ay siya rin ang nagturo sa mga pulis kung saan nagtatago si Lee Yong-suk. Dahil dito, nagpa siya ang prosekusyon na huwag na siyang kasuhan. Noong Pebrero taong 2015, umabot sa paglilitis ang nakakagimbal na kasong ito sa Ujeongbu District Court. Nahaharap si Lee Yong-suk sa 2 kaso ng pagpatay at 1 kaso ng pagtatago ng mga labi ng mga biktima. Iginiit ng piskal na kahit may depresyon ang akusado, hindi maikakaila ang matagal niyang pagtatago sa mga biktima at ang matinding pagpapabaya niya sa sarili niyang anak. Dahil dito, sinabi nilang nararapat lamang na mapatawan siya ng mabigat na parusa. Sa unang desisyon ng korte, napatunayang nagkasala si Lee Yong-suk sa lahat ng isinampang kaso at hinatulan siya ng 24 na taong pagkakakulong. Ngunit hindi niya tinanggap ang naging hatol at nag-apela siya at tuluyan ding binago ang kanyang naunang salaysay. Sa pagkakataong ito, sinabi niyang si Park Dong-hyun ay namatay lamang dahil sa natural na dahilan. Ayon sa kanya, inilagay niya lamang ang katawan nito sa plastik na lalagyan at kasabay nito, ang panganay niyang anak na si Park na 28 taong gulang ay bigla ring binago ang kanyang naunang pahayag. Kung dati ay sinabi niyang 15 taon nang nawawala ang kanyang ama, ngayon naman ay sinabi niyang namatay pala ito sa sakit 15 taon na ang nakakalipas. Inamin din niyang tinulungan niya ang kanyang ina na ilagay ang katawan ng kanyang ama sa plastik na lalagyan upang mapanatili ito. Ngunit kung ginawa nga iyon ni Lee dahil sa pagmamahal sa kanyang asawa, ano naman ang dahilan ng kanyang anak para tumulong sa kanya? Sa pahintulot ni Park, isinailalim siya ng mga pulis sa lie detector test at ang naging resulta ay ikinagulat ng lahat. Lumabas na nagsasabi siya ng totoo at kapansin-pansin na inamin ni Park na tinulungan niya ang kanyang ina na itago ang katawan ng kanyang ama. Ang dahilan daw niya ay simple lamang. Sa South Korea, 7 taon lamang ang itinakdang prescriptive period para sa kasong pagtatago ng bangkay. Samantalang 15 taon na ang nakakalipas mula nang mamatay si Park Dong-hyun. Ibig sabihin, kahit pa umamin siya, hindi na siya maaring kasuhan para sa kasong iyon. Bukod pa rito, bagamat natagpuan ang doxylamine sa katawan ni Park Dong-hyun, hindi na matiyak ng mga eksperto kung gaano karami ang nabigay sa kanya. Posible ring hindi sapat ang dami nito upang maging direktang sanhi iyon ng kanyang kamatayan. Dahil dito, hindi naging sapat ang ebidensya upang mapatunayan na si Lee Yong-suk ang pumatay sa kanyang asawa. Noong Setyembre taong 2015, isinagawa ang pagdinig ng apela sa Seoul High Court. Isinaalang-alang din ng hukom ang ilang mahalagang salik kabilang ang mahinang kalusugan ni Lee Yong-suk, ang kanyang hindi matatag na kalagayang pangkaisipan, ang hindi malinaw na sanhi ng pagkamatay ni Park Dong-hyun at ang kakulangan ng matibay na ebidensyang direktang nagtuturo kay Lee bilang may kagagawan nito. Gayunpaman, napatunayang siya ang responsable sa pagkamatay ni Jung Song-hoon at sa pagtatago ng kanyang katawan. Dahil dito, ibinasura ng Court of Appeal ang isa sa 2 kasong pagpatay na isinampa laban kay Lee. Bunga nito, ibinahagi ang kanyang sentensya mula 24 na taon tungo sa 18 taong pagkakakulong. Ngunit hindi pa rin nasiyahan si Lee Yong-suk sa naging desisyon at nagpasa siyang muling umapela. Pagkalipas naman ng 4 na buwan, pinagtibay ng Korte Suprema ng South Korea ang naging desisyon ng Court of Appeal. Ayon sa hukom, ang kakaibang desisyon ni Lee na itago ang katawan ng kanyang asawa matapos itong mamatay ay maaaring may kaugnayan sa kanyang impulsive personality disorder at borderline personality disorder. Dahil dito, sinabi ng korte na ang simpleng pagtatago ng katawan ay hindi maaring ituring na sapat na ebidensya upang patunayang siya ang pumatay kay Park Dong-hyun. Matapos mailabas ang pinal na hatol, naging matindi ang naging reaksyon ng publiko at marami ang hindi sumang-ayon sa naging desisyon ng korte dahil para sa kanila napakagaan ang naging parusa.
Bagamat totoo na dumaranas si Lee Yong-suk ng depresyon, hindi maikakaila na 2 buhay ang nawala at ang sarili niyang anak ay nakaranas ng matinding pagpapabaya. Para sa maraming tao, tila masyadong nakatuon ang korte sa teknikal na proseso ng kaso habang nabigyan lamang ng mas kaunting timbang ang naging epekto ng mga pangyayari. May ilan ding naniniwalang hindi kumilos ng mag-isa si Lee Yong-suk at ayon sa kanyang salaysay, hindi na nakalaban si Jung Sung-hoon dahil nahaluan ng gamot ang kanyang inumin. Ngunit para sa iba, mahirap paniwalaan iyon. Malaki ang agwat ng lakas ng isang lalaki at isang babae, lalo na kapag nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Sa ganitong sitwasyon, natural na aasahang gagawin ng isang tao ang lahat upang makalaban at makatakas. Bukod pa rito, matipuno si Jung Sung-hoon at tumitimbang ng halos 220 libra. Marami ang naniniwalang napakahirap para kay Lee na mag-isa niyang mailagay ang ganoong kabigat na katawan sa loob ng malaking plastic na lalagyan. Dahil dito, may mga naghihinalang posibleng may ibang tumulong sa kanya at isa sa mga madalas na binabanggit niya ay ang kanyang sariling anak. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Ngayon ay ikaw naman ang humusga. Ano sa tingin mo ang tunay na nangyari sa kasong ito? Huwag mo kalimutang ilagay ang iyong opinion sa comment section at ilagay mo na rin kung saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.